Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Hello guys, welcome to Hello. Special welcome to episode. Third Cinema Club. Ay, sorry. Wala, cancelled na. This is our last Cancelled. episode. Welcome to another episode of Third World Cinema Cinema Club. Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And we have a very, very special guest Special. today. Yes. The director of films Films such as Blue Bustamante, Tol, I Love You to Death. I Love You to Death, And Tol. Ulit-ulit yung Tol. and Tol 2, Too Tall to Furious. Here is Miko Livelo. Yes, hello. Hello. A very serious director of Very, comedy. very serious director. Yes. Na-realize niyo ba meron kayong libreng sound sa coffee shop na to? Oh, yes. parang background music. Ah. Nakalibre Laging kayo, ganun. grabe. Lagi may sponsor. Previously, San Miguel Beer, So, Coffee again, Bean, pasalamatan din Starbucks. Satch Me sa Satch Me. sa Yeah. music nila. Cold brew. Wow, So, nag-cold yeah. brew. So yun, Yes. Yeah. we're gonna talk about life and stuff. Yes. Ganun. And Since, yun nga, we're gonna ask you everything. everything. You're gonna be the representative of the film industry. Ano yun, sorry, na-realize ko lang. Pwede tayo magsabi kung nasan tayo ngayon. Na hindi nila malalaman. Pwede sabihin sa Boracay tayo. Yeah. Interviewin. Ayan, Ah, i-edit yes. out ko na lang. We're here in Boracay. Yes. Yes. Sobrang thank you for inviting me Yeah, here. you hear these waves? Yes. Thank you, sponsors tickets, Philippine Airlines. Oh my God, we appreciate the We appreciate the Effort, sponsorship. yes. Yeah, next time we'll be at Bali. and we'd like to thank Onesimus. Bakit may Onesimus, Onesimus? Benetton, Pape Melroti. Onesimus nakabarong sa beach. I'd like to thank Moose Gear for my clothes today. Yeah, and your apparel, Yes. bags out there. I like this podcast. It's not of budget. Yes, we're very rich. So, So films, yes. Yes, Yeah, yes, films, yes. Let's yeah, talk about films, yes. Inom na ako ng piña colada ko. Sorry. Sarap. ayan. So ito, first and foremost, ayan. Gusto ko, matagal ko nang, well, hindi naman matagal. A few days ko nang gusto malaman. Few To. days. You co-wrote, Elise with Joel. Yes. May isang scene doon na pinagtatalunan namin ni Yeah. Tristan. Yes. Zinumpan. Hi, Tristan, by the way. Me bilang the penultimate representative of females in cinema. Pero Ano to? actually, other than that, saka na natin pag-usapan yun. Ang gusto ko lang talagang pag-usapan, may isang scene doon na mag-elope na si Elise tsaka si Burr. Yes. Ay, oo. Tapos, may na-discover na pera si Elise sa kanyang Yeah. wallet. Yung interpretation namin ng scene na yun, magkaiba. Sa akin, Oh. binigay nung tatay ni Elise yung pera sa kanya despite his objections to the Ako couple din. leaving. Tapos? Si Tristan naman, ang interpretation niya, kinupit ni Elise yung pera. Tapos, oo. Talaga? pinapanood siya Yeah, ng tatay niya as she's going away na tipong, I know what you did, parang ganun. Ginigil trip niya yung babae. So sa inyo, kung ano yung, what were your intentions dong scene na yun? Well, alam ko galing kay Joel yung scene na yun. Pero ang alam ko intention nun is, hindi, talaga, binigay ng dad. Oh, Tama ako. Tama. Yes. Oh, napanood ko rin. Alam ko, binigay sa kanya eh. Kasi hi parang- Tristan. Parang alam ko, ang ano doon ni Joel is parang, I'm right. ang tawag nito? Parang binali namin yung mold nung, alam mo, yung mga stricto na parents, pag tatakot siya sa bahay, ganun. Oo nga. Pero parang alam na nung dad, umpisa pa lang na, Na ganun nga na parang Yeah. so Tristan, pinakita lang namin na parang, rebelde siya. I forgot yung actor na yun, pero parang pinakita lang na strong, ano siya. Si Alan Paule? Si Alan Paule, Oo, pero oo. biglang, Patriarchal, Ang tatay ng Philippine cinema. parang kaya pipili ka ng tatay na gaganap. Ricky siya. Davao, Alan Paule, ganun.
Selection of tatay. Medyo matanda. Sila, yun na yun. Sila na yun eh. Para may template ka na ng AirPods. No? Choose your character. nito. Marami na silang naging anak sa pelikula. Akin so, pa rin yung ano yun. Yung mutik na maging tatay ng Tagalog version ng Twilight. Sino ba to? Si ano Sino? yung matangkad na mama na ano. Basta Ian mamaya. Veneracion. Si Spunky, ano? Si Spunky Manika. Hindi. Yun yung ano pambansang tito yun eh. Si Spunky Manikad eh. Dirty Tito. The dirty tito. But anyways, okay. Moving forward with Ayan, ano. balikan natin mamaya yung Elise. Yes. Yan, ano tayo sa your latest film? Tol? Yes. 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 Yun. Which no one watched. Thank you, Philippines. Uy, mukha siyang maganda. Kaso ang hirap habulin ng screening times niyo dahil Lie. Cinema Centenario siya. Well, yun. Okay, let's talk about Tol. So, Sa Tol, matagal na ba siyang concept? Or, yun, how did you... Alam nyo, okay. Ano siya eh. It's literally a joke that turned into a film. Kasi, originally, para siyang sketch comedy ko lang before na parang may time na lahat ng rom-com sumaalis ang bansa, di ba? Like, pupunta ng Sagada, punta ng Saint Giles man? Or, Saint Gallen. Saint Gallen, sorry. Saint Gallen. Kung kaya yung, there's nagkaroon ng thing na mga tao yung mga rom-com lumalabas ng mga bansa. So, nag-joke ako na paano yung mga naiiwan na tao doon sa Meron mga pa nga to? yung San Francisco. I left my heart in San Francisco ba yun? May ganun ba? Wait, anong pelikula to? Ano to? Sa dagat? Yung kay kay Soria. Yung Sige kay Will Devon. Ano? Tsaka kay- Oh, yeah, yung I beach. left my heart in Si- Santa Fe. Ayun. Roxanne Barcelo, yeah. Oh, Roxanne Barcelo. Ayun, anyways. So parang gino-joke ko na parang, yung mga pupunta sa Gada, dadaan niya naman toll eh. Tapos syempre yung toll booth, makikita niya na, oh wow, mukhang gagawa silang rom-com sa ibang So, yun lang yung joke ko na parang, paano yung mga naiiwan na tao. Tapos parang nag-snowball na siya na gawin siya. Eric Matty approached me to do like a comedy for reality. Tapos I wanted to do again, closest na pwede ko explain, para siyang Tito Vic and Joey in this era. So pinitch ko yung Tol sa kanya. Kasi nandun na yung Pun Game, nandun na yung Tol as Friends, and Tol Booth. So parang, yun. So from there, dinevelop namin ni Joel. Tapos parang, di talaga namin siya siniseryoso as a film. Kasi you wanted to get the spirit of like the early 90s comedy na minsan wala silang plot. Pero papanood mo lang siya, parang, bobo, ganyan. Pero this time, sinubukan lang namin siya i-twist ng konti na kahit paano, meron pa rin siyang small character development at the same time. Andun pa rin yung absurdity niya na kabubuhan. Parang, Speaking of yung connection nyo to... yes. Connection nyo to yung 90s comedies. Yes. You got Jimmy Santos as as a... I guess cameo or supporting appearance. No? Yes. So, how was it like working with Tito Jimmy? Tito talaga. Sobrang surreal. Hindi lang sa akin kasi para din sa tatlo. Kasi they all grew up watching and they know Bonjeng, they know Rocky Plus 5. Hindi pala siya si Rocky Plus 5. Anong isa pang movie ni Jimmy Santos? Anyway, sorry. So, nasa set na kami. Siyempre, sila Joros, they have this method of parang ready na sila mag-comedy. Nung nandun si Jimmy Santos, lahat sila parang kabado kasi parang alam mo yung ultimate guy na pinaparadlib for nasa harapan nila. Kailangan mag-acting. Oo. True. Yes. Tapos, kasi dahil si Jimmy Santos old na, nire-reserve niya yung energy niya pag nag-take na. Kasi pagkakasabi siya ng normal, quiet lang siya. Parang siyang gentle giant. Pero pag nag-action na, bigla siya meron siyang switch na biglang gumaganon siya. Oo nga daw. Tapos may limit lang siya eh. May para siyang si All Might eh. Meron lang siyang parang yung May energy activation, niya. may muscle form siya eh. Tapos pag nag-cut na, makikita mo talagang okay, recharge na. Pero sobrang love ko si Sir Jim. Ayan. Yung... sige. Ano pala, since, di ba, 4 silang characters sa Tol, yung isang female character, tapos may 3 male characters na Kengkoy, ganyan. So, were they your first pick sa mga characters? Oh man. Talk about it revealed. Hindi, siya. Ang dami niya pinagdaanan. Halos, At nag-audition ba talaga silang tatlo?
Di ba Hindi, in a way, meron parang kayong ginawang Hindi. parang comedy reel na ano? Hindi, wala na yun. Ginawa lang namin ako kasi bored kami dun sa, sa office. Okay. Hindi, siya, marami siyang pinagdaanan na cast. Hindi sila original na ano na to. Nung Yung peg nyo. nung sinulat ko siya, it's like 2 years, 2017, nung nagkakamali. It was supposed to be Ramon Bautista, Jun Sabayton, and I was pitching John Lloyd to be The third the one. third one. Parang ganun siya na, yun nga, again, parang gusto ko magkaroon ng tutuloy kay Joey, tapos kaya lang, yung schedule, yung ano, di nagkahatugma, hanggang so di na sila pwede. Alam natin nangyari kay John Lloyd, kung ba't wala siya sa... So, nagkaroon siya ng maraming evolution kung sino yung naging, ano yun. May time pa na naging JC Santos, Gerald Napoles, tsaka Kuya Jobert. Kasi may picture kami na magkakasama kami. Pero ang di nawawala doon si Jimmy Santos. Kasi nandun siya day one pa lang. As in siya talaga yung na-envision nyo na Yes, maging ano? Tapos, again, nung nagkaroon naman ng problem with schedule. Kasi yung time niyan, yung patok na patok si JC Santos sa kung saan pelikula eh. Tapos si Gerald was doing The right moment? right moment at the same time, yung pinasaya niya. Yung active sa Sunday GMA, pinasaya. Yeah. Marami siyang ginagawa sa GMA. So parang na-move na naman. Parang ang dami niyang pinagdaanan hanggang sa I guess after Bybus, nakatrabaho ni Direk si Joros and si Arjo. Oo. So finish sila. Tapos si Joros nag-pitch ng Ketchup. So dahil mag-best friend sila. Ganun. Kasi nung umpisa parang talaga mag-work ba to ganyan. So nung nakita ko sila parang okay. Si Arjo kasi never ko talaga siyang Nakita mag-comedy. nakita. And first time ko na siya nakilala dahil sa Bybus. Hindi ako nanonood ng probinsyano. Hindi ko alam Oo. na he was a big thing there. So, nung kinuha ko siya, sinabi ko na agad sa niya, men, baka dito yung film for you. Sinabi ko na parang wala man panalong awards dito. Oo. That was the line dito. Tapos kinabukasan, tinawagan niya ako in the morning. Kasi doon lang niya nabasa pala ng totoo yung script. Alam mo yung nag-showbiz kwentuhan lang kami. Yeah, direct. Nabasa. Tapos tinawagan niya ako ng morning. Tangina, direct nakakatawa to. Gawin ko to. Ganun. Tapos parang, gago ka. Ala! Anyway, so it was a fun relationship with them. Tapos parang, yun, from there, parang, sige, shoot na natin to. Ganyan. And, yun. So, that's all. How about yung female lead naman? Female. Yeah. Okay, nung time na sila Ramon pa yung Yung una yung... we're trying to get like Bea Alonso para mukha siyang John Lloyd. John Lloyd Bea. Yung ganun, pero yun nga, mama's boy si John Lloyd. Siyempre, hindi nag-work kasi nga, again, schedule, ganyan. Tapos, ang isang nag-line read nun si Gwen Zamora. Yun yung batch nung sila Gerald Napoles, JC Santos. Siya yung girl. And then, time na in-offer sa akin yung Jessie Menjola. Sabi ko, oh shit, yes. Okay. Hindi siya nagko-comedy, pero kunin natin. Let's do it. So, yun. Again, nabasa niya rin na hindi ko lang totoo sinasabi niya fan din siya ng ganong comedies or showbiz siya. Wow! Siyempre, ako naman Is parang... it real? Ako naman, oh wow. Okay. No, pero Jessie's like super game. Kasi siyempre lahat ng roles na binigay sa kanya is either parating siya yung rom-com or gano'n. Pero tsaka dati, yung earlier roles niya, boyish din siya eh. Boyish. Yung may film siya sa Eraserheads. Yung The Reunion. The Reunion, yeah. Yung pinaka-unique na Jessie na napanood ko, yung kay Sherad yung Salvage. Oo nga, no? Oh, yeah, yun pa. Diba? So, wala dun yung indication na she wants comedy. Sobrang layo. Pero ang feeling galing. ko bucket list niya lang to eh. Para meron siya list na, ayan, comedy na ako. Check. Ano pa ba natin gawin? Pero yun. Grabe kayo ni ni Joel. Parang feeling nyo, kayo yung underdogs ng cinema. Ganun Hindi kami talaga. Ina-embrace na namin siya. Hindi kasi parang, meron kami inaano na, parang kumbaga kami mga filmmakers sila yung kumbaga pag family reunion sila yung mga naglalaro ng mahjong. Kami naglalaro ng Lego dun sa gilid. Kasi in a way kami lang din yung gumagawa ng gusto yung ginagawa namin. Na, di kami nagyayabang. It's just na, yung I guess comedy directors hindi siya ganun kabig sa industry. Parang everyone wanted to be like the next masterpiece, ganyan. Parang when you since yung parang yung kayong dalawa ni Joel more or less na kayo sa comedy. Yeah. Parang how do you approach writing comedic scenes? Ano siya?
Actually, gusto ko nakipagsulat kay Joel kasi meron kami ginagawang thing na pag may gagawin kami joke, babasahin mo namin siya out loud sa isa't isa. Tapos pag di kami natawa, okay, scrap natin yan. Parang kailangan namin i-reimagine siya muna na pare, tol, ano yan? So, ganyan. So, ako, hindi nakatawa. Palitan natin yan. So, ganun kami. Para sa akin, mas maganda siyang way of writing comedy pag meron kang kabatuhan. Hindi mo dapat siya sinosolo na writing. Kasi, syempre, ang humor depende rin sa person eh. Kung hindi nakatawa ko, pwede hindi nakakatawa sa inyo. So, at least si Joel yung parang parang gauge ko kung natawa siya, may chance, baka nakakatawa ata. Tsaka sabi niya nga nung sa last interview, parang nagulat daw siya kasi nagkaroon kayo ng chemistry. Hello, paging Joel. Hindi po. Ako na nga to. May secret guest tayo. Nakatago sa Teka pa phone patch nga. Hello. Hindi, kasi alam mo nakakatawa kay Joel. Magkaklase kami sa APFI. First time kami magkaklase. Tapos naging friend ko lang siya kasi nakatambir sa labas. Kung hindi ako nagkakamali, kumakanta siya ng Agent Orange. Tapos sinabihan ko siya kumanta ng Agent Orange. Parang, sabi Slap ko, shock talaga. magiging friend ko. Tapos sabi niya, gusto mo ng favorite song mo rin yung something. So yun na. Actually lang yun, wala kaming dramatic na origin story. Ganun lang kababaw talaga yun. So, yan. Sabi niya gusto niya ng something. Gusto mo rin ng Agent Orange? Kasi na kami rom-com pala, no? Bromance. Bromance. Pero yan, good times. Other than comedy, ano mga genres ang gusto mong pasukin in the future? Ako, to be honest, gine-gear ko na yung sarili kong... Gusto ko talagang kunin yung, the hero genre, yung ayaw ko sabihin big budgeted films, pero yung, kumbaga, yung mga... Like with Blue Bustamante, I really wanted to do a superhero movie, pero syempre with the limitations I needed to adjust it na I could still tell a story, pero at the same time meron pa rin siya may robot pa rin at merong Sentai. Yun nga Tapos hindi lang kung hero man, parang hindi not necessarily yung nakasanayan na nating sensibility ng mga western Yeah, no. Kasi meron tayong Filipino flavor na kaya mong i-mix sa iba-ibang genre. Well, di ko na pala yung Alimuom, pero Alimuom tried to be Filipino sci-fi. Diba may ganun tayo? That's what makes it unique for us sa film. So ako parang for the longest time, parati ako nagmi-mix ng genre ng Western or Japanese or Thai. Like with I Love You to Death nun, sinubukan ko mag-mix ng Thai horror na... Kaya pala. Yes. Kasi syempre, for the longest time, favorite ko yung PMAC. And syempre, hindi ko siya magagawa as that. Is, oo. And syempre, I'm doing it with material, so may limitations ako na pwedeng So, pero yun yung parang ginagan ko na parati akong nagmi-mix ng kung ano yung nakasanayan na Filipino genre, and I try to mix it with others. Kasi minsan may magandang chemistry between them. So, I want to talk about I Love You to Death. Since yun naman yung napanood ko. Huwag kang magalala, hindi naman ako ganun ka-harsh. Sobrang pangit. Hindi maganda siya. Nag-enjoy ako. Mahirap lang mag-horror talaga. Ayun nga, sabi ko kasi, ang tanging ko lang dun. Alam mo, ang weird kasi offensive siya. Offensive talaga siya. Pero tumatawa ako. So, puwangit si Kiray lalo sa mga mata ko, ganun. So sabi ko, parang nagagets ko na parang mahirap siyang gawa ng critic kasi humor yun ng Filipino. Yes. Na talagang judgmental tayo sa looks more than social commentary, ganyan, or social placement ng mga tao, ganun. Pero at the same time, medyo may pagka-social placement din kasi nga, social climber kasi si Kiray, ganun. Kasi that's coming from, from Kiray's previous film. Yung may ginawa si Jason Paul na... Laksamana na Solen Derek. Yeah. Tas parang... Yun yung pinaka, yung joke nun na Kiray siya, pero namuta ko na paano siya nagiging Solen. Parang yun yung pelikula. Kiray siya at nagiging Solen siya. Oo, basta yung sa salamin din. So parang feeling ko from there, Regal thought na, mabenta yung pelikula ni Kiray na making fun of her looks, ganun. So, when I Love You to Death came... pero okay. Di, alam mo, ginajoke ko si Kiray about it. So, hindi naman talaga pangit eh. Alam mo naman yun, di ba? Ginagawa siya parang, alam ko, pero alam mo, it pays, man. So, yun lang naman. So, I like Kiray for being a sport sa movie na yun. Pero alam niya rin kasi na
Kira kasi one of the funniest person I've worked with. Like, pwede mo siyang iwan sa harapan ng camera and kaya niya mag-adlib as much as she wants. Oo nga. So, di ako ganun nahirapan comedy-wise. I love you to death. Ang nahirapan lang ako is the horror part. Kasi it's so hard to mount, horror scenes na, ako. Parang, again, parang humor din. Parang kung nakakatakot sa akin, pwede hindi nakakatakot. Yung timing, iba. kumbaga. Yes. So, ano siya? Baptism of fire sa akin yung I love it. Talagang juggling act kasi yan. Kasi you're dealing with two genres, not just Yes, exactly. Pero okay, it makes sense now. Kaya sabi ko, ano ba kasi itong putang inang palabas na to? Sorry. Pero sabi ko, pero nakakatawa siya. Alam mo yung parang sabi ko, ang sama ko ba na tinatawanan ko yung humor niya? Parang ganun. Tapos at the same time, parang sabi ko, yun nga, it's a very light-hearted light-hearted film. Hindi mo siya kailangan pag-isipan, ganyan. So, ano yung process nung pagsusulat mo nun? Di ako nagsulat na ito. This written by Ash Malano. Kasama ko rin siya sa Idea First. Okay. Yun lang na, siguro nag-input lang ako regarding comedy-wise. Kasi like, yung ganito yung joke. Like, sa mga pinakabinago ko dun yung si Cook Shine, yung Korean na character. Na siya lang yung nagtatagalog sa buong pelikula. Yun yung binali ko dun. Sanay tayo na pag may foreigner sa scene, parang alam mo siya yung there's a horror. Yung alam mo siya yung foreign. Pero ginawa ko sa inano ko siya na mag-straight Tagalog ka. Wala akong pakialam kung mabubulol ka. Oo nga. Sa pull-off naman niya kasi nag-get siya rin kung bakit eh. Kasi parato siyang ginagamit sa mga shows na siya ito Korean, ganyan. Against stereotype kumbaga. Actually, siya yung pinaka-favorite kong character doon. Kasi siya yung napaglaruan ko na game siya. Oo nga. So, ano yun? How was it like? Kasi parang ikaw tsaka si Joel, parehas kayo na gusto nyo na yun nga, kayo nagsusulat ng films nyo. Parang when you get to that position, kasi parang you have control sa palabas. So, how was it with here? Na hindi ikaw yung nagsulat, pero with I Love You to Death? Maganda siyang exercise. Kasi, una ayoko nasasanay na gumagawa ang pelikula na ako lang nagsusulat. Parang masyadong siyang selfish. I mean, there's better writers than me. And syempre, meron mga ibang gusto makolaborate, ganyan. Siguro, yung mga gusto ko lang i-direct na personal films ko, yun yung mga gusto kong isulat. Parang, yun yung mga tipong, guys, ito yung vision ko. Huwag na natin baguhin kayo. Pero syempre, pinipili ko lang din kung kanino ko siya pinipitch, kung kanino ko siya, like, again, sorry, if you watch Blue and I Love You to Death, there's a difference. Pag pinundan mo siya, alam mo yung isa, it's made with passion and alam mong nag-enjoy ako. At the same time, yung isa, alam mong it's a business type of filmmaking kasi kailangan ko i-please. Marami akong kailangan i-please na, like the producers, the artists, ganyan. So, I try to balance it din naman. Na, like with Tol, again, kung napanood mo yung Tol, sorry. like with Tol, sobrang iba siya with Only Life. Kasi, Only Life, it's written by 5 people. Pero, I need to like juggle it to make it work. Tol was literally me and Joel lang just enjoying na, man, sulat natin yung kare-kare, sulat natin to, ganito. Na walang pumigil sa amin. Kaya kahit walang nanood ng Tol, sobrang siya pa rin yung favorite ko right now kasi siya yung hindi kami pinigilan ever. So, going to Only Life, yes. Diba? Could you tell us a bit about your experience sa PPP? Oh, sobrang weird. Ano ko? Para siyang okay lang, wala na ikinig sa amin, so go lang. Hindi, in a sense that, parang, di ba parang gino-joke siya na parang mini MMFF thing. Kasi di ba may mga school tour, may mga press yung pupunta ako sa mga TV stations to promote. Kasi parang yun yung first time ko na nag-promote ng film ng ganon for a festival. Kasi usually, like Cinema One or like Q Cinema, parang, alam mo yun, yung kasi na lang kayo magkita-kita, wala ka talagang thing. So, PPP was like, para siya pinatikim na sa akin kung ano yung feeling ng mainstream shit. Pero at the same time, ang weird niya na festival kasi, ano ba sabihin ko? Ang weird ng mga pinili nila. Hindi ko alam paano rin kami nakapasok sa kanila. Oo nga eh. Oo nga, kasi parang sobrang random ng, hindi siya katulad ng like, let's say, Q Cinema or Cinema One na parang, or even the first PPP eh. Iba yung uri nung gusto lang mangyari, diba? Tapos nagkaroon pa ng
issue na regarding kay yung mga hindi pinalabas. Yeah, yung mga previously na napalabas na sa festivals, na hindi nila tinanggap for the main competition. Na which yung time na syempre I find it weird na parang 'di ba last year lang ginawa niyo yung 'di ba patay na si Jesus andun yung ano. Tsaka I think yung point din nila is they were submitting those films to PBP kasi they wanted to the larger, mainstream audiences to see Mga PBP ganitong movies, oo nga. in the hopes na sana baka may patay na si Jesus na mangyari. Pero feeling ko nga in a way naman parang tinitingnan ko parang in a sense kinuha nila ang life kasi they wanted to mix like mainstream like comedy kasi kasama namin Signal Rock din noong time na parang Oo. huh? Signal Rock ba't ako nakadikit dito pero kumbaga yung feeling ko they just wanted muna like to people to like uy check mo muna to ganun. Pag nakita nila na ito yung lineup siguro inisip nila na try kaya natin panoorin din yung iba nung time na. So nakita ko rin na may effort na they wanted to like attract all people who wanted to watch films na. Pero again, ang weird lang na nakasama kami ng Signal Rock no. Tsaka I think kay Adolf na niya, mayroon siyang Madilim ang gabi. Madilim ang gabi yun. So parang what? Tapos may Andy Life ka na bang Navarro? One of the best parang aspects din ng Only Life ay yung parang yung background. Kumbaga yung comedy sa production design. Yes. Na yung I think si Phil yung nagsabi ng Spielberg na may parang airplane. Sinabi niya yan. Wow. Or ako ba yung nagsabi nun? Ikaw yata yun eh. Ako pala. Sorry. Sorry, okay, Phil. magalit daw nagbabasa ng review. Hindi, okay lang. Okay lang. So, parang planado ba yun with your production designer? Or Nung originally kasi wala naman talaga sa script yun. Ako lang yung nag-suggest kasi sabi ko, since I'm doing a film with Vong, pwede kang gumawa ng anything and tatanggapin pa rin ng tao kasi it's a Vong Navarro film. Parang meron na siyang badge Established of na, honor na kahit anong gawin ko, matatawa. Parang may ganun siya. So, pinitch ko sa kanila na parang si Erickson Navarro yung PD namin doon, tsaka si Roche Lim. So, parang per scene, nag-ano ako na, lagyan mo ako ng ganun. Minsan on the spot lang eh. Parang pagdating doon, mag-shoot na kami, parang maglagay ka nga ng taong doon. Parang matakbo lang or something like that. So, iba doon, on the spot lang namin ginawa. Iba doon, planado. Like, may scene doon yung merong ATM na may lumabas lang na... Talaga, na random lang. Na random lang. Kasi wala, tatanggapin mo siya. Kasi nanood ka ng film about a guy time traveling sa Whiskey. So, magtatanong ka ba kung... Bakit may... Oo nga. Pero, di ba may budget din? May budget din ba yon si PPP na binigay and deadline? I think Finished film. Okay. Sila lang yung taga-screen. Okay. Wala sila. Hindi sila kagaya ng mga Cinema One na Si Manunuri ba ang nun to? Ano Manunuri? Ng pelikulang. Basta may ganong committee eh. I don't... like juries? Oo, Walang yung manunuri selection ng committee, pelikulang eh. pelikula sa something. Hindi Ganun. ako aware Ano, sa Urian? Ewan ko. May ginagawa pa ba, Orian? Charot. I don't know. Please do not ban us Please whenever don't ban us. whenever we have Thank you for the last episode. the third world na nga po kami. Ayun. Na-vanish, ganun. Correct. Pero yun, sobrang surreal experience ang PP. So, what was your drive? Diba nag-aral ka sa APFI? Oh, yeah. Bakit film? Bakit film ang pinili Alam mo, mo? hindi ko rin. Hindi, okay, ganito. Ang origin story ko kasi. I was a motion graphics editor before. Like kami gumagawa ng graphics for Mix, Nickelodeon, yung mga nakita niyong gumagalaw-galaw na kalokohan. Saan ka nag-aral nun? I graduated in UST. Fine Okay. Arts. Tapos, back in 2009, sumali ako sa parang Red Horse Music Lab and film contest. Oh. Tapos, wala ko alam sa film na. Mahilig lang ako gumawa ng like skit lang sa mga videos, ganyan. Tapos, sumali ako and ang prize nun was a scholarship sa APFI. Tapos nanalo ako. Ako yung nanalo. Tapos, syempre meron ako. Tapos parang dalawang category siya. Isang experimental, isang narrative. Okay. So, nanalo ako ng narrative. Si Jet Lego nanalo ng experimental. So, doon ko first time na-meet si Jet Lego.
Okay. So kami naging magkaklase sa APFI. Oo. Doon naman namin na-meet si Neil Bion at si Joel Fidel. So, yeah, the rest is history. Si Neil ang kilala ko since high school. Ah, talaga? Saan ba nag-high school? Secret. Hindi ko siya kilala nung high school siya. Nung high school ako, nakilala ko siya. Oh, Bion. Oh no. Hindi naman ako eh. Hindi ka. Ay, One of my friends. Shout out kay Neil Bion. Hello. hello, tag natin. Kaya nung nakita ko siya parang years ago sa Cinema One, sabi niya, kilala kita. As ako nakasmile lang. Sabi niya, bakit nandito ka? Secret. Sabi ko, ginagawa mo dito? Alam ko kasi Neil. Kilala mo ba ito? Yan. So, anyway. Anyways, So okay. anyway, Going So, back to ano. Ayun, so from there, nagkataon lang na kami, naging writers kami ni Joel. Kasi naging CDG pa kami ng TV5. Nag-freelance editor ako. Gumagawa kami ng mga AVPs for corporate. Mga ganun, mga shitty freelance. Tapos, naalala ko, sobrang desperate na namin. Sinulat namin sa bahay sabay yung Hello World tsaka Blue Bustamante. Parang tinry namin na, pasa natin to, tapos yung filmmakers tayo forever. Tapos pinasa niya sa Q Cinema, pinasa ko sa Cinema One yung sa akin. So, sobrang chamba. Like, nakuha siya, yun yung first Q Cinema nun. Nakuha yung Hello World. Tapos nakuha yung Blue Bustamante naman Sa Cinema One. So, parang tawa kami ng tawa. Parang, tayo na ginawa na. speaking of, may binanggit kami kay Joel last nung in-interview namin siya na interested ba kayong gumawa ng Sentai, film? ano ito? Ay, iba pa yun. Film about filmmaking. Yeah. Alam, Mga experiences nyo together. feeling, hindi, gusto ko. Kasi, dami namin sobrang nakakatawang experiences lalo na yung pitching part. Yung pitching, I mean, if you guys try like pitching a script, tapos yung mga QC yung mga sobrang surreal ng feeling na yun. Kasi parang, hina-hard sell mo itong mga jury na ito na, kunin nyo kasi yung pelikula ko magbabago sa Philippine cinema. So, nagkaroon kami kasi ng ganong phase na parang magiging like the movie changers or whatever. Kasi nandun kami sa loob parang, wag na, okay na tayo. Alone together. Meron dong may binanggit si Joel na yung matandang nagpipitch siya tapos never nakuha. Yeah. Holy shit. Sobrang, nakalimutan ko ang name niya pero gusto ko malaman kung kamusta na siya. Tapos parang Nakapag-pitch ba siya? Ganun. Successful. apparition lang. Kasi naalala ko yun, parang nagpunta kami ng UP. Tapos first time nagpipitch ever. Yun yung first time na na-meet sila, Ogs Cruz, sila Teddy Ko. Tapos may katabi namin lahat na magpipitch. Tapos nakasalamin siya ng old person. Tapos parang, kinanta na ba yung Joel ko? Pero sige lang, your own recollection. Your version of it. Tapos parang naalala ko, parang, mga bata pa kayo. Okay na yan, marami pa kayong chance mag-pitch. Siyempre kami parang, hindi pa kami nag-pitch. Ayan, dinala na yung lobsters namin. Wow! Hindi niya nakikita pero lobster. Lobster yan. Oo, lobster. Thank you po. Nasa tabi kami ng beach, right? Sarap. Woo! Girls in bikinis. Oh my God. Guys. Hi, guys. I know, right? Pero yun, yung time na yun, parang, sinusubukan kami, di ko lang kung sinusubukan niya kami i-dishearten o kino-comfort na niya agad kami. Pero hindi pa kami nagpipitch yun, tapos sinasabihan na kami, parang, na bad trip kami. Tapos nung nakuha kami, parang, wow, sino yung nagsabi sa atin? Yung pala ghost siya of pictures past. Correct. Hindi ko lang, feeling ko na sa industriya siya, bilang namin matandaan na siya yung promoter. Hindi ko alam sobrang blurred na siya sa amin. Kaya na natin Ipa-outline, tsaka ipa-outline natin. Di ba meron din tayong version ng ganun? Oo nga. Si backpacker guy. Si backpacker. Malay mo siya pala yun baka parang same description sila kasi meron kaming kasamang manood. Q-Cinema yun, di ba? Q-Cinema. Tapos pumunta siya sa screenings, naka-backpack siya. Para siya nag-camping, namundok siya. Dami nang dala. Big backpack. Oo. Tapos parang, lagi naging Ingles. Tapos, ano yun? Tapos nakasalamin. Hindi, Pinoy. Maybe Pinoy. Tapos tinatanong nila. Connoisseur siya. Mga ganun. Tapos parang, basta lagi siya may sort of konting scandal, like maingay siya sa sinehan.
Or madaldal siya, gano'n. Hindi ko kilala ko. Hindi rin namin Ang tawag namin sa kanya backpack guy. Oo, tapos may kanya-kanya kaming caricature no. Police sketch, ganun. Nakita ko na to, tapos di ko lang matandaan. Oo. Tapos tinatanong nila sa akin, syempre ako random ako nagsasend ng mga pictures ng mga kilala ko sa, ito ba yun? Ito ba yun? ito ba? Namimicture rin. Mali mo, nandyan siya mamaya sa... Mamaya kasi mag-uwi kaming Manila to watch Jet Li. Yeah. Yes, Jet Li. okay. Second kami. So, mabutan natin yung... Private jet, Yeah. Yung flight sa Kalibo. Pupunta kami Kalibo. Aha. Oo, tinatapos lang namin yung mga piña coladas namin right now. So, sir, Sarap. check po. Ayan, kinuha na yung check para makuha na. Thank you po ha. Thank you, sponsors. Yeah, we'd like to thank San Miguel Beer once again for Benetton, sponsoring us. SM Kids. Kasheka, Check. Inca Biomen. Biomed, Yes. And SM Bowling for sponsoring our and Dulcolax. previous More about Tol. Since di ba palabas Yes. pa rin naman siya sa Cinema Centenario. Yes. Third week na kami sa Microcinema. Yes! Woo! Blockbuster hit. Ang solusyon sa dying cinema, microcinemas! Yay! YouTube. Pornhub by Mio. May Vimeo, gano'n. Naalala ko yung parang years ago, may mga galit na galit kasi may nagkuha ng CD sa Cinema 76. Ay, oo. Oh, parang may nagtakas na. Oo. Tapos parang kami was like- Nasa security footage siya. Oo. Sino? Ay, Tapos nahuli nila? naka-floral something. Kilala natin yun, di ba? Si, Mutual friend. Lim Atienza. Si Kim Atienza. Naka-floral siya. Hawaiian yata yung kumuha eh, kasi floral. I don't know, Basta basta ganun. Parang ako natawa lang kasi parang, pre naman, ang liit-liit na ka ng Cinema 76. May kasi mo lang, natakawan mo pa. Gusto naman. Ano film sa nakuha? Like, Yun yung mga kasagsagan ng that Mga thing. TBA yun eh, no? That thing called Tadhana. Oh, shit. So, matagal na. Oo. Like 2 years ago, no? Mm-mm. Sana kumita siya dun. I mean, yung effort niya para kuhulin yun eh. Tapos nag pa siya sa labas, no? Ganun. Shit. The perfect crime. So, meron ka bang Yes. gustong follow-up na parang Blue Bustamante thing? Or what's your Yun, follow-up? yeah. Okay, no. Si Blue Bustamante muna, pag-usapan natin. No, I'm developing a script right now. Wow! Parang in a way, para siyang offshoot from Blue. Mm. Parang meron akong sobrang bizarre plan of doing 5 films na iba-ibang kulay. Like, Blue was about father and son. Right now, I'm doing something na red, pero love story. Oh! Tapos green about senior citizen. Pink Ranger. May pink. Yung pink yung parang pinaka-LGBT ko na. Ang cute! Yellow is about a mother. Parang gano'n, meron akong gawing, pero lahat sila may... Taray, para tong si Christoph Kishlo. nga, Colors Kishloski. Trilogy. Pero kwento, Christoph Pero syempre, sa plan pa lang siya ng utak ko. It's just na, gusto ko lang by the 6th, lahat ng actors na lumabas doon is nandun in sila the sa film. ano. Pero hindi lang piniplay yung, uy, cute na. Lumana yung wife ko, naka-bikini sa beach. Oh, wow, ang galing. Hindi, parang, yun yung parang grand plan ko lang. Hindi ko naman sinasabi na gagawin ko siyang lahat. It's just na, if there's an opportunity na ma-pitch ko siya, yun yung plan ko na I'm gonna do like 5 films na iba-ibang colors, iba-ibang stories. Tapos pagdating ko sa 6th, lahat ng actors lang na gumanap ng like Joe and Basco, and kung sino may makukuha ko doon sa susunod. And sa iba, nasa isang film sila para silang Kung tutusin yung, kasi, kunyari, pagbabasayan mo sa Super Sentai, yung 6th na Ranger, siya yung special. Oo. yung pumapasok sa gitna ng story. Yun ba yun? Kaya pala sa Power Rangers, yung white. Yes, yung Si Sobrang White o yung pam-pam green? niya. diba? Siya yung parang, Si Tommy. ba't ang ganda ng mga armor niya? Oo. Special siya. Nung bata ko, lagi ko pinag-prepare si Pink tsaka si Green. Tapos biglang si White, lagi, ano ba to? Na-weird down din akong time na, pero sabi ko, hindi, siya yung idol ko na. Kasi para siyang dinosaur na robot eh. Oo, may mga gold pa yung ano niya. Tapos parang, Dinosaur na robot, tapos niya. naging tigre, di ba? Oo. Tapos nung dumating siya, parang lahat sila pala. obliged na mag-transform din. Ganon. Para lahat sila Kaya- naging sunod-sunuran niya. Oo. Naging friends na.
Na parang, we don't want you to be left behind. Parang ganon, no? Sige, maging tiger din kayo. Ganon. Lagyan ka ng gold embellishments. Pero parang ano, yung mga konting carrots lang. Ganon. Ayun. Okay. So yun yung sinusubukan kong gawin bago ako mamatay. Cinematic universe, no? wow. Absurd cinematic. Kasi hindi naman natin kayang tumapat ng Avengers. I mean, let's face it, guys. Hindi naman tayo magiging ganun. Oo nga. Unless ikaw si Gerald Tarog daw with the Darna thing. Hekasi Cinematic Hekasi. Universe. Goyo, si General Luna. Yes. Si Hekasi. Oo nga, Tapos si may plans Darna silang pa. Darna. Marami tayong pwede magawa, no? With our superheroes. Yeah, alam mo, dami nating sobrang unique na heroes na ideas. hindi lang na nabibigyan ng opportunity. Mm-mm. And I know, ABS-CBN bought all Mars Ravelo. Talaga. So, nga. So, sila Elastic Man, gano'n. Last Man, they own it. So I guess Darna will be like the first Of their, cinematic balita ko. universe. Balita. MMFF. Cinematic Universe. Nalaman natin siya. Oo. Kasi parang dati, it came off lang sa joke, no? Yung sa MMFF. Yung parang si Panday, tapos si ganito. Tapos ginawa talaga nilang tinotoo talaga nila na parang tinuhog-tuhog lahat ng mga Pero di ba may may Enteng crossover Cabizote, si Panday, si Enteng Cabizote, yun nga. Tapos Tapos, si Cristala. Alam mo ako kung kunyari marami lang akong budget, kaya may 1 billion pesos sa akin. Gawa ako ng i-reboot ko yung Enteng Cabizote. Parang lalagyan ko Harry Potter. Si Oyo Boy na. Si Oyo Boy na. Tapos parang nawal, nangyari, parang yung peg ko ganito, parang yung kingdom nila, nila Cloroteum, ganun, nasira. Tapos parang in hiding yung mga cast ng OK Ka Fairy. oh my God. Tapos parang yung babae, G nandun, tas si may isang babae, tapos hinahanap niya yung mga para Ay, ma-revive yung si Enteng. prinsesa. Tapos si Enteng yung parang parang mentor niya. Siya na yung Luke Skywalker. Siya yung Luke Skywalker. Di ba? Taray! Parang The Force Awakens. But Pati-pati Or Cabizote lang. Bisote. Para mas dark, para mawa siya. Tapos may Cabizote, Ganun, zero. Yung mga ganung title. Ako naman, feeling ko gusto ko yung mga iba-ibang endorsements. Maya't maya, na nasasakay ka ng Grab, tapos biglang pagsakay mo ng Grab, may Vicks kang inaano. Pero subtle. Very subtle, ganun. Kagaya nung sabi ko, may isa akong pinanood dati, sabi ko, parang may endorsement, kulay green, Grab to. Speaking of Tapos sasakay na siya ng Grab. Di ba kunyari yung Power Rangers, na yung bagong pelikula, di ba sa Krispy Kreme yung center, o pwede ganun eh. Prominent yung endorsement mo, pero alam Very mo yun, subtle, ganun. So, kumain kayo na Krispy Kreme. So, ito SM. Para force silang palabas sa sinehan. Naglalakad lang sila. Parang before sunrise, pero naglalakad sa mall. Sa mall lang. Sa mall, may hinahanap silang artifact. Hindi before sunrise. Yung parang, kala mo, rom-com. ganun. Tatakbo Tas sila. Sa 5th floor. Pwede ganun, Sa West Wing, yung pupuntahan natin. Tara. Sino yung travel So, nila? napaka-memorable nitong lugar na to sa akin. Nung elementary ako, mga ganon. Tapos flashback. 7 years pa lang yung skating ring. 7 malls pa lang dati ang SM nun eh. Ganon. Very subtle, di ba? 7 malls. Imagine Posibleng that. hindi pala papalabas yung SMC na yan. Hindi na palabas yan. No? Hindi, ewan ko na lang. Ayun. Ano pa? So, I guess, Miko, hindi ba you co-wrote, Elise? Oh, Ayan, yes. doon na tayo. Nabasa mo na yung nangyayari sa Twitter? Kinuwento lang sa akin ni Jade kahapon. Ito ba yung yun. Oo, ito kina yun. Richard? Ano nga para Kasama sex? kami doon eh. Nag-ano ba? Haba eh. Sorry, nakita ko. Nakisawsaw kami. Oh. Noong una, si Chard. Hi, Chard! Friends pa rin naman kami. Okay. Tapos, sumali ako. Tapos si Gerald. Sumalo din Tapos ako. si Jade. Tapos si Sha. Tapos si Tristan sumali. Tapos si Tristan nanood para sumali. Nanood para sumali. Nanood para sumali. Joke lang. Love you, Tristan. So, yung isa sa ito, meron silang mga Arguments. Meron mga criticisms of the film. Nasayang hindi natin tanong kay John. Pero nangyari kasi to afternoon na. Text yung ngayon para. Phone patch na. Ay, oo. Nag-promise pala ako. Sabi ko, i-video call natin siya. Handa ka na Alam ba? niya na sa Boracay tayo. Ay, mga
Ano yan? Long distance yan. Long Sa distance. Boracay kami ngayon, guys. So, Satellite phone eh. ano signal dito sa Nag-reply island. siya, lol you guys. Ah. Hindi na sa Palawan pala yan. Ay, oo. Shit, siya yung totoo na sa beach. Totoo. Oo nga. Game. Supportan si Jet Li ko ngayon. How could you? Ganun. How could you? So anyway, Yes. yung for example, yung isang criticism nila levied towards the film is that since the film is told sa perspective ni Burr, na tipong ano ba, parang ina-idealize Kasi the film is actually, ayun nga, parang ang point kasi ni Chard is the film is built upon the male gaze. Yung may fantasy siya, si Elise, since pagkabata hanggang paglaki, ganun. To which ako naman, I defended na, I don't think so, kasi parang ganun yung premise niya. Pero actually, if you're gonna look deeper, on my perspective, na-uphold pa nga yung mga female characters. Ganun. Tas ang tanging bastos lang doon for me was si Victor. Yung role ni Galing na may character role talaga. yung character may niya. argument sila na yung behavior ni Victor is parang normalizing this toxic behavior. Pero at the same time, wala naman siyang, hindi siya nakapag-girlfriend. Wala siyang girlfriend kasi nga bastos siya. At the same time, wala siyang friendship, si It's not necessarily frowned upon, pero hindi siya, kinikeb siya ng mga ng mga ibang characters. So I think yun ang gustong point across actually kasi parang mahirap yun na as a filmmaker Yeah. na to take that responsibility, although you have that responsibility din. Yes. Well, sa akin naman kasi, again, tama siya na it's a perspective of the guy naman. For the longest time, we have like romance films naman na opposite naman Kung isipin mo kung si Elise na yung bida, tapos si Enchong lang yung parang objective niya. Parang it's still that, ganun. Yeah. Ako, para sa akin lang to. Kasi nung sinulat naman namin to, never kaming nag-isip na, ano to, meron kaming gustong patunayan. And at the same time kasi, Elise was written by Joel talaga na as a love letter. I mean, di ko lang kinumenta niya, pero galing sa puso niya. Pinaghugutan. May pinaghugutan siya. So, hindi ko siya inisip talaga nun as kung may sexism siya or something. Kasi it's literally a guy telling an audience na patay siya sa isang babae. Kahit anong dumaan sa buhay niya, babalik ka pa rin dun sa sino man yung unang crush mo. Diba? So, ewan ko, parang, again, sorry, yung tatalon ako sa Victor part. Kasi si Victor, literal nilagay lang namin siya as a goofball character. Never namin naman siyang parang, ikaw yung mag-represent ng male something yan. Kasi ang joke, ang nalala ko, parang joke niya doon. Hindi ako nagkakamali. So, Notting Hill, alam mo yung roommate niya na, yung absurd lang na naglalakad lang. Si Rhys Ifan. Diba? Yung, parang, ang weird lang niya panoorin, pero nakakatawa lang kasi kung paano siya mag-interact with other people and the situation. So, parang, parang binalance lang, I guess, si Enchong with a guy na kung hindi niya sinuseryoso yung buhay niya. Ito naman yung opposite niya. Kasi sobrang na-inlove ka na kay Bert and story ni Elise na ganyan. Kailangan mo lang ng something lang. Ng konting flavor, balance, ganun. And yung feeling ko yun yung what makes our films unique, I guess. Kasi kahit gaano ka seryoso, makakahanap ka rin kami ng butas na yun nga. comedy. Ganun. What in terms of Elise's character, yung isa ding sinasabi, I think si Tristan yung sabi, is that parang it doesn't go beyond her looks. She doesn't go beyond her looks. She doesn't go down beyond her looks, and yung attraction ni Bert to her is purely physical. On the other hand, kinounter ko naman yun na parang number one, it's that perspective is limited by the film's form. Na kasi nga, recollection din naman yun. Pangalawa, minsan di mo talaga masasabi kung bakit mo mahal ang isang tao. So you'll just give an excuse na, ay gusto kong ngiti niya, ay nakakatawa siya. Pero, parang di ba, masasabi mo naman, mas malalim naman yung pagmamahal mo sa tao. Saka yun nga. Limited lang din kami sa, syempre, yung movie namin, limited lang kami sa paano niya may explain sa audience kung gano'n niya kamata. So, di ba kaya tumatalon siya sa time na, kuwari, sumali siya ng yung aktivista, tayo sila ng ice cream. Kumbaga, tumatalon na kami sa mga scenes kasi hindi namin syempre, well, di ma-explain din ni Joel na ito yung mga nangyari in between nun, ganyan. So, ang hirap din mag-contextualize, yes. no? Oo. Tsaka, it's a
ako kasi, hindi ako na-offend. As in, sinabi ko talaga kay Joel, pagkatapos namin panoorin, kasi before nun, pinanood namin yung isa pang kasabay niyang palabas, which was Alone Together. Oh. Na talagang ako, syempre wala naman nakikinig sa amin, no? So, nobody's listening. Hindi ko talaga siya nagustuhan. Actually, ito meron na. Nagustuhan ko siya. Pero Hindi ko I nagustuhan. respect Sorry, your di ko pa napapanood ng Alone Together. So, huwag niyo muna ako spoil. Sige. Nagustuhan namin nung kasama ko sila manood. Tapos pinanood ko siya ulit, nang ako hindi na lang. niya nagustuhan. Hindi ko na siya nagustuhan. Yung Alone Together. Oo. Yeah. Kasi alone ka na. Hindi naman, parang, Together mas okay. Pag- ano kasi kami pag nanonood, yung syempre, tropa-tropa, na parang, Di ba ay, you react? pangit-pangit Yes, mo, yes, yes. Enrique, mga gano'n. Kami yung mga sumisigaw sa sinehan na parang, oy, wala kang panty, mga gano'n. Visible panty line, gano'n. Baka ko nga kayo sa BPL, gano'n. Samahan nyo kami, gano'n. Oo, gano'n. Samahan nyo kami sa second cam. Ako yung sumigaw sa Kuya West na, ang mahal ng chicken mo, gano'n. 3,000. Ilang pieces niya. Ganon. Ganon kami. Okay. Ayun. So anyway, so parang nung napanood ko Elise, tapos nung in-interview namin siya, I was actually, hindi kasi ako takot sa spoilers. So di sila, discuss lang, tapos ako nakikitanong. Tapos I was expecting na drama siya. Yes. But no. But no. So talagang ako, yung kabuuan ng Cinema 76, hinigaan ko talaga yung ano, Hinigaan. kakatawa. Alam mo, gets ko yung drama part, pero talagang sabi ko, what the fuck? So yun. So anyways, yun nga. Kaya sabi ko, parang gusto ko sabihin dun sa tweet na, hindi mo napanood, pre. Kasi ako nag-enjoy ako sa kanya, parang ganun. Wait, ayaw ba ni Richard? Sorry, yung ba yung point niya parang masyado siyang... Hindi niya na- gusto. I think appreciate yung it. dalawang points na ni-raise niya, number one, yung ideological part. Na Oo, yun yung na- mga medyo pinagtalunan namin. Oo. The other one is wala siyang consistent na aesthetic na kami ni, I think, kung nandito lang yung kasama namin si DJ, Consistently aesthetic. aesthetic. Google ko lang. Pag-anin natin. Pero yun, Sinisita kami ng mga guard sa beach. Why? Char. Sorry. Hands up to dogs sa Ha? Bawal umorder ng mojito? Bakit? bawal. Bakit? Malakas naman yung hangin ah. Sorry, hindi naman sa ano, parang natawa lang ako nung kunawa sa ni Jade Castro kahapon about this. Kasi parang never namin siguro in-expect na pag-uusapan siya ng ganun. Well, lalo siguro sa side ni Joel. I can't speak for him. Pero alam kong ginawa niya yun kasi meron siyang feelings na gustong ilabas at yun yun. Yeah. So, for it to be talked like this, medyo parang uy, meron tayong attachment. Kasi wala naman kaming gusto patunayan. Wala naman kami inaano na best film or anything like that. We just wanted to do like a fun film na nagkataon lang na it was also a love letter from Joel. So, regards to like what Richard, hi Richard, di ko pa siya namimit ata. I mean, I appreciate what he's saying. I mean, kung may side siyang ganun, it's opinion naman. Pero, again, if di naman siya dinedefend siya, yung movie, pero it's literally like a fun film for you to watch. And if meron kaming natatouch na ganun, well, That's great. that's And at the great. same time- Pero, di ko alam kung anong dapat namin i-defend. Actually ako, sabi sorry, ko, dapat naman yun nga, namin. hindi naman sa in-defense dahil na-interview namin si Joel. Pero kasi, yun nga, ako, nung pinanood ko siya, sabi ko, ang pinasok ko dito drama, hindi comedy. Yun talaga. Kaya talaga sa akin, sobrang, hindi man ako na-hurt, pero parang ako, hindi ako na-offend. Kasi, as a woman, paano ako ma-offend? Sabi ko nga, kung pwede lang sanang mabuhay si Bert, ala Purple Rose of Cairo style, na mabuhay siya at ligawan niya ako. Last Sasagutin ko action siya hero, kagad. last screen Ganon, sabi ko. Kasi Enchong po. Oo. Si Enchong. Tsaka, ang strong din ni Elisa sa character kasi Oo. hindi naman siya parang nag-lean on sa guy. Meron siyang mga ginawa She na... did stuff by Oh. herself. Yes. Pero yun nga, hindi niya nakita yun dahil it's not her perspective. Exactly. Oo. Pero at the same time, sabi ko ngayon nga, ang galing kasi she could have stayed with the asshole guy. Tapos ang sabi ko, sige, kung kunwari ako magsusulat nito, ang version ko, puro assholes yung mga guys ko. Pero that's my perspective. Mga galit pa kayo sa akin? Siyempre ako sabihin ko hindi kasi that's my opinion. I mean, I was parang, Yeah. alam mo yun, sa mundo ko, assholes silang lahat. Pero kung titignan mo sila, hindi naman pala sila assholes, ganun. Ako meaning ko Parang yung favorite scene ko dun yung after lang mag-away dun sa tables kinabukasan para kumain silang brownies. Tapos Oo. sinundo siya. Gusto ko yung scene na yun kasi parang kahit ano nangyari, bumalik pa rin siya guy. Oo. And Nakakakwento niya lang na bakit kakakwento lang ganun. ganyan. Bakit yung mga gwapo. Kasi tas kung in a normal movie, parang akin ka na. Tapos Oo. at point na yun, sila na dapat. Oo. Pero hindi, it still took a while. Yeah, so, may mga, alam ko minsan buko na naman si Joel, like, nabaliin ng mga
stereotype. Mga stereotypes and clichés. Oo, tapos sakto pa yung ginawa niya, nag-ano pa siya. Nag-flip ng hair. Yes. Saka dalawang beses nangyari, may fuck you sign doon. Di ba yung boyfriend nag-fuck you, tapos yung bata sila, nag-fuck you pa rin yung... Oo, si girl. Oo So, di nga. na mawala yung fuck you sa pelikula namin. Tapos yung may pa rin kanina. Ay, hindi, joke lang. Pina-fuck you namin yung guard. Kasi marami kami peres, kaya namin siyang We're bayaran. in the beach right now. Gusto ko yung scene na yun kasi nga si ang boring. As in talagang kami nung friend ko, parang tawa kami ng tawa, yung mga tipong tapos na yung eksena. Kasi nga, bakit ang boring? Yun yung ambag niya sa philosophical questions. Di ba nagpe-philosophical questions Yes. yung dalawa? So, So, yun. yun. So, Elise, now on Yes. cinemas pa rin. Micro Cinemas! Micro The Cinemas. champion of cinemas! And tol, if you have extra money, go watch. Ayun. So, meron ka bang upcoming na series or Or projects na pwede mong i-discuss with us. Oh, Mm-mm. I'm doing a series with I Want. Pero kinulang nila ako as a director. Parang it's their, hindi ko lang kung lalabas siya. Pero ano siya? No, Content it's nila. a family dramedy. Wow! Tapos sa bida namin dito si Santino, si Zaijan. Ah, okay. Si, Zaijan. Zaijan, yes. Kung kahit Santino pa rin tawag ko sa kanya. Wala siya magagawa sa akin. Ginawa ko lang to para mapalapit ako kay bro. Wow, ang cute! Ay, bro! Sabihin mo, magaling, mabait ako ha. Ang cute! Tapos. So yun, that and yun nga, may gagawa kaming secret project with Regal? Gabby Garcia, Camila Jo. Parang gandun lang. Okay. Up. Kasi may mga Classified. may mga pinababasa lang videos ko sa Instagram stories, hindi ko lang Oh, okay. bawal pala siya. Yes. Okay. So, yun. So, and then, kumbaga may mga ginagawa pa rin kami this year. Yung iba, like yung Sentai shit na sinasabi ko kanina, it's in development and hopefully baka either late 2019 or early 2020 siya. Looking forward. Thank you very much. So, sana ma-pull off namin siya. Yes! Ito, before we go on to our next segment, Yes. special last question. Yeah. Ayan. Alam mo ba, kilala mo ba si internet sensation / future national artist for dance, Yes. Dante Gulapa? Oh, yes! Holy shit, gusto ko siya ma-meet. Yun, kung Ako din. kunyari gagawa ka ng biopic Oh. based on his life, kasi Yes. medyo madrama buhay niya. Really? Yeah. Meron, hanapin sa YouTube, there's like a 44-minute like video na, Jessica Soba doon. I think, kung hindi si Jessica Soa, someone else, parang in-interview siya about his life. If you are to direct a biopic about him, sino ka-cast mo as Dante Gulapa? Oh, shit, challenge yun. Di ko lang bakit si Jun sabay ito naisip. Okay, Talaga top head 3. siya. Top 3. Top 3. Yan, mga pegs mo. Hirap, wait. Kasi ako nasaktan na ako sa kanya eh. Kung gagawa ako ng movie, kasama siya doon eh. Assholes of my life. Mga ganun. Jun sa Kasi Baitan. hindi si Dante Gulapa. Dante Gulapa. Kasi hindi niya ako pinansin for 3 weeks now. Tinatry namin siyang kunin. For Ngayon, ang dami for na our kumuha sa April kanya. episode. Tapos hindi na ako pwede mag-message sa kanya. Ganun. Oh, may manager na Oo, siguro. meron na. Game. Di ko lang, sorry. Isang yun Jun sabay ito na naisip ko at top of my... Naghanap ako ng built niya na actor. Imagine mo yung kayang mag-play ng gano'n. Yeah. Hindi, feeling ko kaya ni Jun yun. Hindi naman ganun ka-intense. Pero pwede natin palabasin yung nag-aaral pa lang siya kaya ganun pa lang siya. Actually, kung nakita niyo yung itsura niyo yung bata pa siya, medyo long hair siya. Ang peg ko sa kanya, Ping Medina. Really? Payat siya dati. Payat siya dati. Ngayon lang siya Pero kaya sobrang fascinated ako sa kanya kasi parang nung nakita ko na gano'n siya sumayaw, parang kaya kong gawin anything in my life. Parang binigyan niya ako So ng chance true. a true inspiration eh. No? Kaya kong gawin. Oo. And dati parang 3 videos lang into the tune of, dancing into the dami tune of, na. ngayon parang 300 plus na eh, no? May Manny Villar pa nga nakamping jingle eh. Ang galing nun eh. Kaya gusto ko yung SM eh. SM din, oh. Kasi You got it all for you. Got it all for it. Sobrang asuabe lang niya sumayaw. Pinakita ko sa wife ko yun, sabi ko, mamahalin pa rin ba akong ganito? Kung ganito na yung buhay ko. Moo naman siya kasi wala siyang choice kasi pinakasalan na niya ako.
Cute. Okay. So, yun. Yes. Punta na tayo sa next segment natin. Yes. What have you watched recently? Pwedeng TV series, pwedeng movie na gusto mo i-share with us. So sige, Miko, ikaw muna. No, ano ba huli ko? Wait, ano ba huli ko panood? Kingdom, huli ko na panood data. Kingdom. Oh, okay. Yes. Sobrang... Maganda ba talaga? Napanood ko hanggang episode 2 pa lang ako. Pero maganda siya. Hindi. Ako nagustuhan ko siya for the fact na nakagawa sila ng sariling rules for zombies. I mean, kailangan mo siya tapusin para mag-gets mo yung Marami siya, hindi siya yung the usual zombie, Yeah. eh. And at the same time, parang first time kong kasi may political, siya eh. Yeah. Sabi ng kapatid ko parang Game of Thrones daw, except In a way. Kasi, Korean Game of Thrones with zombies. Kasi Game of Thrones, alam mo, gusto mo malaman sino yung kuha in ng- the next Yeah. throne. Ito may ganun siya, tapos parang excited ka na paano niya Ipi-play by ma-hurdle play, yun, ganun. na may zombies na tumatawa. And siguro natawa lang ako, syempre parang may Asian representation ng zombies na maayos. Na, kasi doon naman nag-start yan eh. Like, Korea's doing it, Yeah. Japan's. Eventually, sana yung gagawin ni Mick Red na zombies could be like Yeah, something. sana. Sana. So, May zombie tradition tayo eh. Recently, di ba, Train to Busan. Japan had One Cut of the Dead. Napanood yun. Tapos, yun, hopefully sana tayo din. We had, do you know Di Ingonato? Di Ingon na to. It's sa- Cinema One yun, di ba? Oo, Cinema One. It was a Visayan zombie film. oh, wait, yeah. Di Ingon na to. Cinema One to. Hindi ko siya, Long time ago. One of the earlier cinema ones. Yeah. Balitaan ko nga siya. So, So, yun. so yun. Anyways, Kingdom and... Ano ba ibang pinapanood ko? Kakatapos ko lang ng Modern Family. Ay! Ang cute! Sobrang... Yun talaga yung parang kahit anong mangyari. Sobrang Yeah. funny siya, no? Gusto ko lang siya kasi una dahil nakakatawa siya. Oo. Pangalawa, nagugulat ako na meron siya moral lesson pa rin sa dulo. Oo. Hindi mo ma-expect na, Oo. man. Yung season 4, kasi yun lang yung meron ako sa laptop. Kahit anong mangyari, since sobrang blown up siya sa TV, na parang ako, yung episode na parang may stuffed toys, Oh, yeah. na nagaganunan, nagagrindan. Alam mo yung ang funny niya kasi there's an elephant in the room, Isa tapos watch. may elephant nga na stuffed toy. Sabi ko, ang galing ng Isa yun writers siya- talaga nito. isa yun sa mga parang well-written na comedies, like, no? comedies. Literal situational comedies na. It works, no? So, Jessica, what have you watched? Teka lang, meron akong pinanood eh. Ano ba yun? Ikaw muna. Nakalimutan ko. Sige, Pero ako. kagabi kasi alam ko I may saw okay. recently 2 films. Yeah. The most recent film I watched was Battle Angel Alita by Robert Rodriguez. Palit ko nga rin pala siya. Surprisingly, it's one of my favorite anime adaptations. It follows like the first few arcs of the manga. Na meron syempre may konting iniba sila to conserve like space. Kasi hindi mo naman masasabi yung lahat in like 2 hours. Pero I liked it eh. And parang yung nagawa ni Robert Rodriguez yung parang kawaii na archetype Oo. without being masyadong manic pixie dream girlish. Tsaka kamukha nung bida yung si Alita, di ba? In fairness, yung pinaka-ano doon is yung pinalaki nila yung mata ni Alita. Okay. Pero, Sobrang nakakaulol yung ayun eh, parang, interaction ng CGI at ano pa. apparently daw, inintay ni Robert Rodriguez na tsaka ni James Cameron na mag-advance ang technology enough so that they can do that. Na tipong i-emulate nila yung Mukha, features. yung mukha na pang anime, di ba? Okay. Which is, Actually, good surprisingly, choice. It works eh. It works. Mukha And nga. ang ganda ng arc niya with, the romance I don't really like that much. Pero na-appreciate ko yung arc niya with Christoph Waltz, who plays her parang adoptive father. Yeah. Kontrabida ba siya dito? Hindi naman. No. In fairness, dito siya, protagonist siya. Really? Tapos, medyo nakakayak yung scene nila together. Instead of yung romance niya with that guy na, parang kamukha ni Enrique Hill. Parang siya Enrique Hill na real. Tapos yun yung first. The second one is a film maybe not a lot of us have seen. It's Exit Point by Ronnie Ricketts. Oh! Shit! Gusto ko Yeah. sinabutan. Tangina, man.
it's one of the most insane films I've ever seen. Cannibals nga daw eh. Oh, may cannibals versus criminals. And it's on a desert island, napapatayan sila. Hunger Games. And then, wala siyang, parang siyang nonsense, pero tipong matutuwa ka na lang sa ginagawa ni Ronnie Ricketts. Because he's doing his best? He's doing his best. And, yun, they're making improvised weapons. Ronnie Ricketts puts rocks in his socks. What the Ginawa fuck? ng nunchucks yun against Calvin Canson. Oh. Which is the best thing I've ever seen. Habang meron pa siyang kaso sa gobyerno. Baka ginawa niya yung film na yun para pakita niyang innocent siya. Yeah, because parang may pseudo-commentary. Siyempre, medyo nawala siya sa insanity ng pelikula. Pero may pseudo-commentary siya na tipong, eto kami mga kriminal, minsan hindi kami, parang we're wrongly accused. At the same time, itong mga authorities na nagpapakulong sa atin, sa amin, baka sila pa yung mas malala. Oh, wow. Ganun, may commentary ganun. Binasa ko yung review mo kanina, tapos parang ako, paano ko kaya ito ilalagay sa Film Police ng ganito Yan. kaganda? May sinulat akong review for my blog na it's not really a review. Oo, as in parang Ayun, I invite you to read modernized it. version of reviews Pasingin ever. ng mga links na to. Sige. Hindi ako nagtutwitter. Sige, okay lang. Titingin lang ako ng mga results Sa Facebook NBA. na lang. Sige. Pasend na lang, princess. Sige. Ng link nung sinulat ko. Basta Sige. hindi ko alam kung bakit ko sinulat yon talaga. Pero Oo. yun, sinulat ko lang Sabi siya. ko kanina, di ba? Hindi, sige ako nang bahala. Editorial keme. Tapos sinabi ko, sigurado ka ba? Ayun. Favorite ko manood ng ganong films yun. Like, Yun. hinahanap. Ang pinakaunang nag-attract sa akin dati yung Dota nakakamatay. Naalala niyo ba yun? Ay, oo, Dota nakakabaliw. Nakakabaliw. Sorry, nakakamatay. Oo. Ano yan, ito pa, trivia, nung Christmas, nung MMFF season last year, sa Quiapo, may isang cinema doon, double feature ngayon with Wow. Kamandag ni Venus. Wow. Oh, holy fuck. Double feature. So, parang shit, kung may oras lang ako manonood ako. Sobrang favorite. Yun yung mga tipong di mo alam kung saan nanggagaling. Saan Pero- nang galing mga lakas nila? Medyo parang natutuwa ako sa kanila kasi nagagawa nila yung mga ganun films. Tapos nagkakaroon sila ng showing. Ng sa fan cinema. base na... Diba? Oo. Paano? Si Jao Mapa pala nandun sa Kamandag ni Venus. Totoo. Nandun si Jao Anong Mapa. role na to? Kalimutan ko na, parang siyang... Pero ba siya in doon? fairness, at least may cult may cult culture yung Pilipinas, no? Yes. In those Ang huling those sunod form. nata na ganyan yung gumawa ng Otlong. Meron din siyang ginawa. Joventan? na- Ano? Previous yun, parang tropa music. Pet Malu. Pet Malu. Na parang musical, siya, di ba? napanood ko siya. Pucha, yun. Tapos nagulat ako na sobrang heavy drama pala siya. Akala ko parang siyang fun, bubbly. Pero it's just in the first half, tapos biglang... Nagdrama? Na may musical. Oh my God, sige. Try ko nga panoorin pag naano ko. Pag na, alam mo yung The best. Oh, pangit na araw ko. Gusto ko ng fun lang, ganun. Mas masaya siya din with friends eh. Sige. Tapos, spoiler, yung Pet Malu, pangalan nila yung... Pangalan nila yun. Yung PETM. Namunta First ko na yung initials nila Pangalan yun. nilang lahat? Ang Kasi wala cute! tayong dulo eh. Kaya Malu. Eunice. Sobrang sabi ko, di ko naisip Sige. Ako, napanood ko pala last night was Perfect Blue. Satoshi Kon. Satoshi Kon. It's an Anime. anime Oh, film, wow. 1990, 1997. mga around that time. Ganun. 7, 8. Basta about, si Mina? Yes. Mina of a girl group Cham. Oo. Tapos nag-solo act siya. Tapos nung nag-solo act siya, tinatry niya yung hanapin yung identity niya sa... Through acting, she left an idol This is group. an anime. Yeah. This is an anime. Okay. Ang dami ng layers. Parang nung una, kala mo parang typical na anime na cutesy, biglang naging deep, naging dark It's a very siya. psychological thriller type Oo. of film. Para siyang Black Swan in the Yes. early influence ni Black Swan. Kung alam niyo yung mga yung mga idol group sa Japan, AKB48, Morning Musume, Ganun di ba? Mm. It explores that side of Japanese pop culture, yung idol culture ng Oo. Japanese. Also, there's a video on YouTube by isa sa paborito kong anime reviewer si Super Eye Patch Wolf. Yan. Yun yung pangalan ng YouTube channel niya. He analyzed Perfect Blue as parang reflections of who we are as people and who we project onto the world, which is a very Japanese concept.
and how it is also reflected in idol culture. Kasi may mga personas yung mga idols na yun eh. Yung parang avatars nila in society. And there's this person na, and there's a parang identity crisis on which is real, which is not. Yun. Lalim po na. Oo, so parang kagabi, parang ako nung pinanood ko siya, kasi sinuggest siya ni Tristan because of the discourse. Yes. As ako, sige nga, patulang ko. Although napanood ko na siya dati. Sabi ko, oo nga no. Tapos pinanood ko. Sabi ko, tanga na naman, malungkot na nga ako buong linggo eh. Mas lalo pa lumungkot. Oo, pero alam mo, at the same time, sabi ko, hindi, okay na to. Okay lang. Grabe, Parang pinanood ganun. ko yun. Bata pa ako eh. Anong year ba to? Parang di ko 1990, basta 4, 5. Late 90s siya. 98, Kasi yung 99. mga time na Satoshi yun, yung mga anime na pinaparod ko na, mga Ako, Chibi Maruko-chan. Ganun. The Blue Girl. Oh my God. Alam na. Mga hiraman ng mga ano dati. Orotsuki Doji. Ayun. Sa anime yun. Pero maganda siya. May anime sa Netflix na parang about girl group. Pero mga dati silang Yakuza members. Ay, oo. Na, Tawa ako ng tawa na sa ano, plot. sin-exchange sila. Yes. Oo. As in, di ako makapaniwalang may plot na gano'n. Ayun, 1997. 97. 1987. 1997. Buti may signal dito sa Boracay. Oo nga, galing nga. Lakas ng Satellite signal phones dito eh. eh. Satellite. Naririnig niyo ba yung waves, guys? Parang flash lang, no? Pag tayo malapit sa beach kasi nga, lalakad tayo. Just relaxing, you know. So, ayan guys. Ayun. That ends this Yay. episode of Our Third World Cinema Club. final episode before we go to Manila. Go back. Ayun. Mga 2 days layover. Nico, thank you so much. Thank you. For inviting me. Salamat pinatulan mo yung ano ko. Parang ad lang yung sinend ko sa'yo. Parang ate, no? Marketing. Wala na akong gagawin. Yes, why not? Salamat rin sa pagsiswitch mo, pa-practice na. Yeah, yes. Oo, kumuha na kayo Medyo sa sponsor rusty. para mag-switch siya. Oo nga eh. Ah, Rusty, tama. rusty. Yeah. Rusty Lopez for my shoes right now. Sorry, Ayun na signal po. na ako na. Ah. Yes. Yes. So, yun. So, until next time, guys. Maybe sooner than you think. Yeah. We will see you guys next time. Thank you for listening to us. Bye-bye.